guys! Welcome to my YouTube channel. So, ngayon ipapakita ko sa inyo, i-unbox natin yung in-order ni Mac na phone stabilizer. So, ipapakita ko siya sa inyo. Tingnan natin kung magwo-workout siya. And then, konting kwentuhan about sa house, kung paano kami nag-move dito. And then, let's see guys. Watch my YouTube channel. See you there! Hi guys! Good morning! Welcome to my YouTube channel. So ngayon, dumating yung package na in-order. Pina-order ko kayo ng phone stabilizer. So, bubuksan natin siya. Yan. So, itatry ko siya after ko siya buksan. Tignan natin kung mag-workout. Siya guys. Open natin siya. Open. Nagpa-order ako kay Mac. Sabi ko, siya magbabayad. Ayan siya, Osmo Mobile Mobile 3 combo. Ayan. So, para pag halimbawa, gusto kong mag-vlog or taking a picture, videos, so, hindi siya masyadong magalaw. Diba? Feeling vlogger. So, dumating siya kaninang umaga. Ngayon ko lang siya binuksan kasi kailangan muna namin siyang i-sanitize. Ayan. Sige po guys. Oh my gosh. And have one more here. So we'll start to open. Abby, come! I don't know how to operate this. Yay! Yay! Osmo! Abby! I don't know how to operate this. Wow! I don't know how to operate it. Wow! This one, guys. Abby! Ba't naman tawagin yung jowa? Yeah, this one, guys. So, I'll ask Mac how to operate because I don't know. We have to read the instruction first. So, and this one, I don't know what it is. We have to open. So I think this one is a charger or something. Oh, I think the tripod 600. This is like a phone. Probably. Like a bag. That's bag for this. Wow. So bag. Osmo, hi. And this one is a charger and yeah, this one is the stand and or the handle. And this one is for a charger, I think. I don't know what's this phone for. And this stand like this. So you can stand everywhere. And then if you hold it just like this. Wow! The instruction. Here. It's hiding here. Here. It's Chinese. Oh, here in the back. I don't know how to open. Can you read? I'm so lazy to read. So guys, we have to read the instruction first and then I'll show you guys how to use this after some time. Now we started setting up my husband phone. So yan na siya guys. So Habi, can you show how to face the camera in our side? Like Yes. Press it 3 times on the button. yan.
like this. So we have to press 3 times the lock button. This one. Yeah, this one. You have to press 3 times. So it will change the camera. And then how you move it? This one we have. Yeah, like this. We have to press this. Yeah. This is for zoom. Yeah, this is for, which one for zoom, Abi? This Asha, one. this one is one Yeah. for zoom and zoom out, zoom in. This one. Yes. This one is for zoom out and for zoom in. Yeah. This If you just one. press this M, it will keep changing the mode. Now video. Acha. Now photo. So this one. Yeah. If we press this M, so it will change with Everything. All everything. These Photo, videos, video, photo. and how about the effect, Abi? There are many effects. in Acha, this, then that you yeah, need this to one. choose. We have so many effects. Time lapse, dyna zoom. I don't know. I have to check it out later. Yeah, like this. It's like keep moving somewhere like this. It's like it's focus only, right? If you wanted to focus in one place, it will focus in one place only. It's like if you wanted to focus on your face, even you move your hand, it will focus on my face only, right? Mhm. Yeah, just like this. Just need to lock it once and it's locked. Wherever you go, it will just keep on locking like that. Yeah, like this. Okay. Then, so wow, it's nice. Right. And where is the handle? Oh, the other one, this one. We'll show them how to put this one and then. Yeah. Yeah, this one. If you want to make it stand somewhere. Guys, I'm back. So, ayan, tapos na namin siyang sinet up. So, i-press ko to para mag-stop. Yung red button. Yan, this red button. So, i-press ko siya ulit para mag-start recording. Ayan. So, pag gusto kong gusto ko naman na i-move yung camera or yung phone, i-press ko siya ng how many times? Sabi, 1 time, right? 1 time. So, ayan. So, ayan. I-ano natin. Ibaba natin yung camera. So, pupunta ako this side. Ayan. Tingnan nyo. Mag-move yung camera. Ayan. So, pag pupunta naman ako this side, so, tingnan nyo guys. Move siya. Pina-follow niya ako. Ayan. Diba guys? Ayan. So, kung halimbawa naman gusto ko naman nakafocus lang siya sa akin, so, i-press lang natin ulit yung back. Ayan, focus na siya sa akin. So, ibaba natin siya. Oh, nasobrahan siya, guys. Ayan, nakafocus lang siya sa akin. Ayan. Ayan, guys. So, wow. It's good. Ayan, guys. So, napakita ko na sa inyo kung paano i-operate yung Osmo. So, ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung paano namin minove ni Mac yung lamesa in front of the TV. Kailangan namin siyang i-move kasi si A3 kahapon nagkaroon siya ng bukol sa ulo. Yan, nauntog siya dun sa lamesa. Ang tigas-tigas pa naman ng lamesa. So, this morning, I decided to move the lamesa para malawak yung space na nilalakaran ni A3. Yan. So, kasi nag-i-start na siyang mag-walking. So, kailangan ng spacious kasi nag-walk-walk na siya. So, ipapakita ko sa inyo, guys. Ayan, guys. Minove namin siya ni Mac. Dati yung lamesa nandito. So, temporary. Ilalagay muna namin yung lamesa dyan para may space si A3 na maglaro dito. Ayan. Kasi minsan pumupunta siya doon. Pagbukas yung TV, nandun. Napakalapit niya sa TV. So, it's better we keep the table there. So, for her safety also. Alam nyo naman guys, pag may maliit na bata, kailangan natin na maging careful. Because at her age, you know, napaka-naughty na niya, you know. Ayan. Ito siya. So, napaka-spacious. Ayan. Diyan siya ngayon naglalaro. Minsan, umaakyat-akyat siya dyan. So, kasi kung nandito yung lamesa at umaakyat-akyat siya dyan, tapos na-outbalance siya, nauuntog siya dito sa lamesa. So, it's better na dito namin siya i-keep. Ayan. Hi guys! Ayun, napakita na namin sa inyo kung paano i-operate yung Osmo. Hindi man lahat kasi kailangan pa rin namin siyang kulikutin. Hindi pa namin siya ganun kaalam kung paano gamitin.
So at least meron na akong idea, meron na tayong idea kung paano siya gamitin. Ayan. So hindi ko pa masyadong ma-estimate kasi busy siya, nag-online exam siya para sa joining soon. So of course, mag-join siya ulit. Yes guys, mag-join siya ulit. Kaming dalawa lang ni Ato dito sa house. Actually guys, hindi ako join with my in-law. Mostly kasi dito sa India, joint family. So ibig sabihin ng joint family, kung halimbawa tatlong kayong magkakapatid na puro lalaki, ang ano nila dito, ang culture or tradition, ano ba tawag doon, normally pag kinasal yung tatlong anak na yun na lalaki, kailangan mag-i-stay or titira lang sila sa bahay ng magulang. Ganun dito. Napaka big deal kung halimbawa yung anak mong lalaki bubukod sa ibang bahay. Yon. So, I'm thankful kasi medyo modern naman yung in-law ko. So, naintindihan nila yung sitwasyon kasi syempre, sobrang opposite yung sitwasyon or yung tradition, culture dito sa India, sa Pilipinas. Unang-unang opposite, pananamit, the way na pananamit dito super strict. Sa Pilipinas, di ba, kahit magsuot tayo ng sando, small short, going sa palengke, okay lang. Hindi nakakailang. Dito kasi big deal yun. So yes, nakawira ko ng sando kasi nandito ako sa house namin. Hindi ko kasama si in-law, so okay lang. Si Max saka yung anak ko lang kasama ko dito. Pero kung halimbawa, nakastay ako dun kay in-law, sa bahay ni in-law, hindi ako makakapag-wear ng ganito in front of my father-in-law, in front of mother-in-law, and sa lola ni Ma'am. So, yes, pero pag, syempre, before matulog, pwede. Kasi, stay ka lang naman sa room. Pero kung halimbawa, labas-labas ka dyan, sa labas, halimbawa, labas ng kwarto mo, magsuot ka ng short or sando, napaka-big deal. Una-una. Ayan. And then, pangalawa, na difference is food. Food, kaya nag-decide si Mac na lumipat kami or magpagawa kami ng sariling house. Kasi unang-una, nahihirapan ako mag-adjust sa food. Kasi normally dito sa India, more on vegetarian sila. Especially if ang religion mo is Hindu. Hindu vegetarian people sila. Hindi sila kumakain ng any meat. Pure veg is sila. So, yung in-law ko, pure veg. Vegetarian. So, ibig sabihin, hindi kami allow na magluto ng non-veg dun sa house ng aking biyanan. Nung tumitira pa kami doon, almost 4 years kami tumira ni Mac doon. So, hindi kami allow na magluto or maglagay ng non-veg sa fridge. Ganun ka intact yung yung belief nila, yung religion nila. So, ngayon, pag halimbawa gusto kong kumain ng non-veg, kailangan pa namin lumabas ng bahay. Kailangan pa namin pumunta sa labas, saka doon kami kumain. Pero yung sabihin mo, i-take out namin siya, dadalhin sa bahay ni Bira, hindi pwede. Kasi more on vegetarian sila. So, included yun dun sa religion nila. Yun, napaka-importante yun. So, of course, for me, for respect, diba? So, bakit mo dadalhin sa bahay ni biyanan mo kung alam mo naman na hindi ayaw ni in-law, di ba? Hindi naman yung sinasabing ayaw niya. Hindi siya nagsasalita. Pero syempre, nasa akin na yun. Mararamdaman naman natin yun, di ba? So, si Max sa kayong kapatid niya, yes, non-veg na rin sila kasi syempre shipping yung work mode nila. So, yun. Kumakain sila kasi iba't ibang country na pupuntahan, iba't ibang culture yung nakikita nila. So, napaka-open-minded na nila. So, the ano pa ba? Yung language, the way communication to my in-law, hindi ako marunong mag-Hindi na sobrang fully Hindi. Parang parang mixed Hindi to English. Yun. So, pang-apat na dahilan kaya kami bumukod is pag kinasal na yung kapatid niya, so syempre medyo maliit yung space dun sa bahay ni in-law, kaya nagpagawa kami. And the good thing is, and I'm thankful about is, pumayag si in-law, si father-in-law and si mother-in-law, pumayag sila na magpagawa kami ng house kasi naintindihan rin naman nila yung sitwasyon namin. And the best is, nagbigay pa si father-in-law ng lupa na pagtatayuan namin ng bahay. Yan.
So, kaya nakabukod kami ni Mac, ni Adria. So, every time na umaakyat si Mac ng barko, yung wala pang COVID, umuwi ako ng Pilipinas. Yan. So, ngayon, may COVID tayo. So, it's impossible na umuwi ng Pilipinas with my baby. Kasi napakahirap. Kagaya ngayon, wala pang flight na available papuntang Pilipinas. So, mag-i-stay muna kami ng Adria dito. So, yun nga lang, ang mahirap kasi dito sa India, hindi kagaya ng Pilipinas. Pag gusto mong kumuha ng house help, napakabilis sa Pinas. Dito sa India, napakahirap. So, ang tagal na namin naghahanap ng makakasama sa house. So, yun, may nakasama ako for almost 3 months, 18 or 19 years old. Hindi siya nagtagal kasi naho-homesick siya. First time niyang malayo sa parents niya. So, yung province niya from here is almost 6 hours travel from here. So, minsan niya nakikita ko habang nagluluto siya, is umiiyak siya. Then, tinatanong ko siya kung bakit siya umiiyak. So, sabi niya, naminis niya yung family niya, yung kapatid niya. So, ayun. Tapos, dumating ang Diwali, nagpaalam na mag-day off, tapos hindi na bumalik. Ayaw na niyang bumalik. Yun. After noon, hindi na kami nakahanap ng stay. Yun nga. So, after 4 years, 5 years, nabuo yung house namin. Lumipat kami after ng masteral exam ni Mac, captain exam sa UK. After nun, nag-move kami dito. So, once everything settled, and then experience ko na rin na umakit ng barko for 2 times. Sabi, how many times I went with you in ship? 2 times. Unang akyat ko with my husband, 7 months ako sa barko. Di ba, na-enjoy ko. So, that time, hindi pa ako masyadong interesado sa vlog. So, kung alam ko lang, or interesado ako sa vlog that time, siguro ang dami ko ng vlog. Siguro na-share ko na sa inyo kung ano yung life ng mga kababayan nating Pilipino sa ship, yung mga food nila, and then, pag na-share ko na sa inyo kung yung kind of weather, yung alon, halos na experience ko pa yan guys. 7-meter wave. 7 meter, have you right? That 7-meter wave, you know, hitting the ship. Hitting the ship. So, halos, like talaga umakit siya dyan. Tapos pag ganyan-ganyan yung barko. That time naka-duty si Max sa taas. 4 p.m. So, ako nasa cabin, nagbabasa ako ng libro. Uso nun yung, ano bang uso nun? What book I bought before when we joined on the ship? No, not Dalai Lama. That English movie na. That very thick one. Yeah, that novel na. We bought in airport. I forget the name. I forget the name. Yun, nagbabasa ako. Tapos biglang naibas, nag-change sila ng route. And then naramdaman ko yung wave. Tapos after some time, nag-i-slide na ako dun sa barko, gumaganon ako. Tapos yung mga baso namin dun sa cabin, nagsilaglagan siya, laglag, libro, laglag, basag. Tapos gumaganon na ganon ako. Pag ganun, buti na lang hindi ako natamaan nung nabasag na mga baso. Then after some time, tumawag si Matt from dun sa taas. Tinatanong kung okay lang ako. Sabi ko naman, syempre, okay lang ako kahit hindi. takot ako that time. Pero yun, napaka-exciting. So, sana na-vlog ko yun before. Hindi pa kasi ako ganun ka-active sa YouTube that time. So, na-enjoy ko siya. Tapos, thank God naman ako kasi yung mga, that time, yung captain, kasi si Mac Chief Officer that time, Chief Officer. So, that captain is very, very good also. He allowed me to cook, you know, dun sa kitchen with the chief cook. So, napakarami kong experience sa ship. So, sayang nga lang hindi ko siya naipakita sa inyo guys kasi di pa ako ganun ka-active sa YouTube. So, pero tingnan natin yung future. Pag medyo malaki na si Adria, pwede naman kaming sumama again kay Mac. So, at least para ma-experience din ni Adria kung ano yung life ng papa niya sa barko. So, ngayon medyo maliit pa siya. So, maybe after 3 years old yan, pwede na siyang sumama. Yun. Tapos pag wala ng COVID, yan. And then, so, ayun. So, after 5 years, so yun, nag-separate na kami ng house, nag-stay na kami dito. Ayun, and then we decided to have Adria that time. So, everything, pinlano namin. Alam naman natin, minsan hindi nakukuha sa plan. So, nape-pressure na nga ako that time, almost 5 years kasi dito, kakakasal pa lang, buntis agad, di ba?
So, sa amin ni Mac, so, pinlano namin na before having Atria, so, kailangan settle muna a little bit about the house. And then, sabi ko, before having Atria, kailangan maipasa muna niya yung Kapitan exam or Captain exam. So, we went to UK also. We stayed there for almost 3 months. 2018, nandun ako. So, and first time na-enjoy ko rin yung snow sa Glasgow. Super enjoy kasi napakakapal ng snow. And then after 3 months yun. So thank God na ipasa naman ni Mac yung license niya sa kapitan. And then after doon pumunta kami ng London. Nag-tour kami with his friend, with our group. And then we enjoy a lot. So yun yung pinanghihinayangan ko na memories and moments na hindi ko siya na-share sa inyo. So, kasi ngayon ko lang naisipan na mag-vlog. So, I hope in future also, let's see if we can come back there. So, maybe I can share more memories to you guys. So, for now, yun muna. And soon, I will show you our house. For now, yun muna. See you guys later to my next vlog. Ayan.